Nabawi na ng ABS-CBN Corporation at ng pamilya Lopez ang pagkawala nito ng 54% sa 2.6 bilyon pesos noong nakaraang taon, pangunahin dahil sa mas mataas na advertising at benta ng consumer. Sa kabila ng hindi pag-renew ng prangkisa nito, ang kumpanya ay nananatiling nakatuon sa paglikha ng nakakahimok na nilalaman at mga kwento para sa parehong domestic at overseas market sa pamamagitan ng mga strategic partnership at collaborations. Samantala noong nakaraang taon, nakabuo ang ABS-CBN ng pinagsama-samang kita na 19.9 bilyon, na nagmarka ng 8% pagtaas mula sa nakaraang taon na 17.82 bilyon pesos. Sa halagang ito, ang 6.39 bilyon pesos ay nagmula sa mga kita sa advertising, habang ang 12.80 bilyon pesos ay nakuha mula sa mga benta ng consumer. Umabot sa 23.45 bilyon pesos ang mga gastos na kumakatawan sa 4% pagtaas mula sa 22.53 bilyon pesos noong 2021. Upang mas palawakin ang mga digital at internasyonal na negosyo nito, pinagsama-sama ng ABS-CBN ang pagmamay-ari at pinapatakbo nitong streaming platform sa iWantTFC, para sa entertainment at content ng balita sa mga piling rehiyon sa buong mundo. Bukod pa rito, binigyan ng lisensya ng kumpanya ang maraming teritoryo sa Asia, Africa, Middle East, Europe, at iba't ibang international OTT platform, na nakabuo ng mahigit 528 million pesos, kasunod ng pagkawala ng prangkisa ng Sky Cable. Inilipat ng ABS-CBN ang focus nito sa pagpapalaki ng broadband subscriber base nito. Ayon sa ABS-CBN, "For now, we are not a network anymore because we don't have a franchise, we're a media company."